Ramdam ng mga magsasaka sa lungsod ng Kawayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East at Estados Unidos. Ayon kay Rolando Baguio, isang farmer mula sa Barangay Pinoma, Kawayan City, malaki ang itinaas ng kanilang gastusin sa paggamit ng reaper. Dati umaabot lamang sa 3,000 pesos ang full tank na kanyang magagamit sa buong araw, ngunit sa kasalukuyan umaabot na sa mahigit 4,000 piso ang halaga ng 2 container o katumbas ng 50 liters ng diesel. Dagdag pa niya, umaabot na sa 24,000 pesos sa halaga ng krudo ang kanilang nagagastos kada araw sa paggamit ng 3 reaper sa pag-aani ng palay. Barigatan kami muti biro may ata ma'am ke may sanga pultang na mono pang trismel aja may sanga pultang na busin na muti agmal ma'am ta awanan na ma'am ako duang container ma'am 25 litros ma'am di 50 litro dama bas dala matumun ma'am base pang dua tari no may sa tarya dua lang kapan 50 litro ma'am pitong galon 24,000 ko na una ma'am ta ubusin mi aja ta talo mo tiri per may. Ayon naman kay Juanito Madriaga, isa ring magsasaka na nanatili pa ring maayos ang kanilang kita sa pagre-reaper dahil kontrata ang kanilang serbisyo mula simula hanggang matapos ang pag-aani depende sa lawak ng palayan. Gayunman, dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, napilitan silang magbawas ng kinakargang krudo. Mula sa dating 50 litro, ginawa na lamang nila itong 40 litro at posibleng mabawasan pa kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Hanggang may mga lugi. Kontrata mo dati ma'am, nga nati umpisa nga na malpas. Dati karkarga may ti pultang nati reaper 50 liters. Butang imato ti crudo 40 liters lang yun ma'am. Kaya ma'am, nasurok sa 2,000 ni 40 liters ma'am. Awanan na ma'am. Hanan kaya ma'am. Agkuha kami penuka ma'am. No talagang agmalmalum kami ma'am, 50 liters no kaya dapat mabate. At ma'am ko konsan nasurok sa konsa tata 90 pa lang nasurok ti pinangalan ni boss ko tatakanong imato. Masapol lagi ti reaper nga crudo ko kanda ko ma'am nga sobrang ingataw. Tanay kakasi kami mga nga farmers. Tapos tigas tagat namot ti manetong basit nga ti kanyami nga agtaltalon. Kanagrigat mo ti agtalon ng dakil ti magasto lalo ti abono agas. Tapos na kami maiwa kami mut nga da kami mut ti maisagot nga agtaltalon. Lalo kanyami nga ang maki taltalon nga umot ti sarili mi nga daga. Hindi lang mut aji mapagwami lang mapagtrabaho mi. Slow man lang mga para kanyami on sarili mi nga daga. Samantala, hindi naman umano sila pinagbabawalan ng mga gasoline station na mag-hoard ng krudo. Kabilang ang sektor ng agrikultura sa pinapayagang mag-imbak ng langis dahil nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na supply para sa operasyon ng mga makinarya tulad ng traktor at reaper lalo na ngayong panahon ng anihan. Ayon sa Department of Energy, pinapayagan ang pag-iimbak ng gasolina at iba pang produktong petrolyo sa ilang sitwasyon basta't ito ay para sa lehitimong paggamit at hindi para sa pananamantala. Gayunman, binigyang diin ng DOE na ang dami ng iniimbak ay dapat naaayon lamang sa normal o historical consumption ng isang individual o negosyo. Ibig sabihin, hindi maaaring mag-imbak ng labis na lampas sa aktual na pangangailangan. Mananatiling labag sa batas ang pag-hoard kung ito ay ginagawa upang ibenta sa mas mataas na presyo, manipulahin ang supply o samantalahin ang sitwasyon sa merkado. IFM News.